magsasaka naman po tayo dito po sa mga magagandang nagagawa ulit ng ating pamahalaan. Dahil ayon po dito sa nakita po nating balita, galing po sa Bagong Pilipinas mga kababayan, sabi po dito lokal na implementasyon ng pambansang programa ang pamamahagi sa Rizal ay konkretong halimbawa ng lokal na implementasyon ng mga programa ng pamahalaan. Ito daw pong kabuhayan at pag-asa para daw po sa mga manggagawa dyan po sa Rizal. Ibig sabihin, tinututukan na rin po ng ating pamahalaan yung pangkabuhayan ng mga kababayan po nating manggagawa dyan po sa Rizal mga kababayan. So ngayon, sabi po dito, tuloy pa natin. Kabuhayan at pag-asa para po sa mga manggagawa dyan sa Rizal. Kabuhayan bilang tugon sa kawalan ng trabaho. Sa halip na pansamantalang ayuda, kabuhayan ng inihatid upang magkaroon ng pangmatagalang kita. So ibig sabihin, saglit nga naman na magbibigay ang ating gobyerno doon po sa mga nawala ng trabaho, pangkabuhayan na lamang po ang itinutulong ng ating pamahalaan para nang sa ganun may pangsimula sila na may pagpatuloy. Ano po yung pag-income nila ng pera sa pamamagitan ng pagninegosyo po nila. Ano po, so sabi pa dito, pamahalaan tumutugon sa pangangailangan ng mga manggagawa. Ipinapakita ng programa ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa mga manggagawang epektado ng displacement. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Ayan, tulong puhunan para po makapagsimula muli. Ang livelihood packages ay magsisilbing puhunan upang makapagsimula ng kabuhayan ang mga benepisyaryo, mga kababayan, yung mga nawalan ng trabaho, binibigyan ng puhunan ng ating pamahalaan para mag-start ng munting negosyo po nila. Nakalaunan ay mapapapalaki po nila at makakatulong din po sa kanila mga kababayan. Sabi po dito, Dolly 4A, aktibong nagbigay ng kabuhayan. Ayon sa Dolly 4A, ang programa ay bahagi ng patuloy na pagtulong sa mga manggagawa sa rehiyon mga kababayan. So ngayon, ito daw po yung awarding ceremony sinagawa sa Antipolo City. Formal nang ipinagkaloob ang mga livelihood packages o package sa isang awarding ceremony sa Antipolo City mga kababayan. At take note, wala pong mukha ng politiko na nakalagay dyan. Kasi nga, di ba, maliwanag naman na may anti-epal na. Nabawal na mga kababayan yung mga politikong tawag dito, yung mga politikong magpa-epal sa mga ganitong programa ng ating pamahalaan. Kasi nga, sa totoo lang, yung serbisyo po kasing inihahatid sa iba't ibang bayan dyan po sa Rizal, nagmula daw po or magmula sa mga benepisyaryo sa San Mateo, Cardona, Teresa, Binangonan, Montalban, Agono, Taytay at saka daw po itong Antipolo talagang siniserbisyuhan dito pong pagbibigay ng puhunan para daw po sa mga maliliit na negosyante o dating manggagawa na nawalan po ng trabaho na ngayon po ay tinutulungan ng ating pamahalaan. Ano po, para makapagsimula ng kanilang mumunting negosyo mga kababayan. So yan po yung isa sa mga ginagawa ng ating pamahalaan para matulungan yung ating mga kababayang Pilipino. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, yung 20 pesos na bigas, meron na daw po pati daw po dito sa Aklan. So ngayon, sabi daw po dito, biruin nyo ha, pangarap lamang po yan ng ating mahal na presidente, pero ngayon, talagang nagkakatotoo na at nagpapatuloy na at napapakinabangan na ng maraming mga kababayang Pilipino po natin. So sabi po dito, 20 pesos na bigas meron na sa Aklan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy ang abot kayang bigas sa lalawigan ng Aklan. Patunay ito ng malasakit ni PBBM na walang Pilipinong maiiwan pagdating daw po sa pangunahing pagkain. Sabi pa dito mga kababayan, alaga daw po ang senyor, bigas na kaya ng pensyon. 20 pesos na bigas ginhawa sa mga nakakatanda. So kahit yung mga senior citizen, talagang abot kaya na yung pagbili ng maayos at murang bigas sa halaga or nagkakahalaga ng 20 pesos mga kababayan.
Sabi daw po dito, salamat PBBM sa programang nagbibigay ginhawa sa aming pang-araw-araw. Ayon daw po sa mga senior citizens. So ngayon tuloy pa natin. Sabi pa dito, buong Aklan may bigas na. 20 pesos na bigas, programa ni PBBM pinapalawak daw po. Hindi lang pangako, serbisyong ramdam ng bawat Aklan yon. So yan po yung sabi dito mga kababayan. Sa balita galing po sa Bagong Pilipinas. So sabi pa dito, panalo ang magsasaka. Kita secured, bigas abot kaya. 20 pesos na bigas, suporta sa produksyon, utos daw po ng ating mahal na presidente na si PBBM. Salamat PBBM sa murang bigas para po sa mamamayan at patas na kita para sa mga magsasaka. O yan po yung sabi dito mga kababayan. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung makikita po ninyo talagang tuloy-tuloy pa rin. Hindi lamang po sa mga senior, hindi lang sa mga magsasaka, kung hindi pati yung mga porpis mga kababayan, pwede na rin maka-avail ng 20 pesos na bigas. So sabi dito, porpis may 20 pesos na bigas na. Sa direktiba ni PBBM, abot kayang bigas para po sa pamilyang Pilipino. Malaking ginhawa ang 20 pesos na bigas para daw po sa mga porpis families. Mas may natitira na ngayon para po sa mga edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan ng mga anak. Salamat daw po sa ating mahal na presidente sa malasakit na ramdam sa bawat tahanan mga kababayan. So ngayon, bukod po sa mga senior, magsasaka at porpis mga kababayan, pati daw po sa mga PWDs, talagang abot kaya na yung pagbili ng maayos at murang bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos mga kababayan per kilo. So sabi dito, 20 pesos na bigas programa, exclusive at makatao. Ayan, sa pamumuno ni PBBM, sinisigurong may abot kayang bigas ang mga PWD, isang konkretong hakbang para po sa dignidad, respeto at pantay na oportunidad sa araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit ganito katindi at kamahal na mga kababayang Pilipino po natin ang ating mahal na presidente. Alam nyo, yung mga nagko-comment ang hindi maganda sa ating mahal na presidente, naniniwala ba kayo na tunay na tao yung iba doon? Yung karamihan nga doon, mga kababayan, halatang troll lang. Iba yung profile, iba yung pangalan, at halatado mga kababayan nakagagawa lang ng mga account para lang sirain at gamitin na panira laban po sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, bukod mga kababayan sa mga magsasaka, sa mga taga-aklan, sa mga PWD, sa mga senior citizen, talagang mga kababayan pati yung mga solo parents kasama din daw po sa ginhawa ng pagbili ng 20 pesos na bigas. So sabi po dito, 20 pesos na bigas, tulong sa araw-araw na laban ng mga magulang or yung mga single mom o yung mga solo parents. Sabi po dito, ramdam ng solo parents ang malasakit ng pamahalaan. 20 pesos na bigas, mas nagiging magaan ang responsibilidad sa pagpapalaki ng mga anak. Salamat daw po sa ating mahal na Pangulo dahil daw po sa programa na tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kung makikita po ninyo, kahit po dyan mga kababayan sa mga senior citizen, magsasaka, solo parent, PWD, ramdam po yung 20 pesos na bigas na dati ay pangarap lamang ng ating mahal na presidente. Pero yung 2,000 na kuryente na Marcoleta hanggang ngayon wala pa. Alam niyo pa mga kababayan yung masakit dito? Sobrang taas ng bill ng kuryente tapos pag tiningnan po ninyo yung tax, sobrang laki. Subukan nyo, tingnan nyo sa mga bill ninyo. Yung may mga matataas ng bill ng kuryente dyan, tingnan po ninyo mga kababayan yung tax. Sobrang laki. At talagang yan po yung nakakapanglumo. Tapos mapupunta lang dun sa mga politikong kurap na katulad ni Sara Duterte. Talagang nakakainis at nakakagalit mga kababayan. So bukod pa po doon mga kababayan sa mga nabanggit po natin, ayon po dito sa Bagong Pilipinas, Kalibo, may 20 bigas na o 20 pesos na bigas mga kababayan. So sabi po dito, 85,000 na Aklanyons nakikinabang daw po sa 20 pesos na bigas. Sa pamumuno ni PBBM, ang murang bigas ay dinadala mismo sa mga komunidad mga kababayan. So ibig sabihin yung dating pangarap ng ating mahal na presidente ngayon ay nagkatotoo na at napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Di ba dati hinahanap ng mga DD shit yan, yung 20 pesos na bigas, o nasa na?
Nasaan na ngayon mga kababayan yung mga didisyet na naghahanap? O bakit hindi kayo bumili ng 20 pesos na bigas ngayon? Kasi meron na mga kababayan eh. Ito na oh, napapakinabangan na ng mga kababayan Pilipino po natin. Di po ba? Anyway, so ngayon, mga kababayan, bukod pa po dyan sa serbisyong yan ng ating pamahalaan, meron din po iba pang serbisyo ang ating gobyerno. Dahil nga, alam nyo naman, dati pangarap lang din ng ating mahal na presidente na mapalawig yung internet o yung signal dito po sa ating bansa. At yan po ay tinatrabaho din po ng Marcos administration. So sabi po dito mga kababayan sa balitang Bagong Pilipinas, PBBM leads the digital future, Bagong Pilipinas mas malakas ang signal. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang internet ay susi sa pag-unlad. Kaya personal niyan tinutulak o itinutulak ang kauna-unahang digital roadmap ng bansa mga kababayan. So ngayon, sabi po dito, tuloy natin, nahuhuli ang Pilipinas noon. May hamon tulad ng late planning, old system, slow coordination mga kababayan dahil nga po sa mabagal na internet. Pero ngayon alam niyo yung nakakagulat? Bukod dun, ito yung ikikwento ko, personal na experience ko mga kababayan. Yung kay General Torre, nung siyang PNP chief, yung 3 minutes response hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin. Ano po, tapos yung mga dating lugar na hindi po naabot ng signal, biruin nyo, yung kapatid ko nakatira na sa sobrang bundok na lugar na talagang napakalayo sa kabihasnan mga kababayan, pero nakakarating sa kanila yung internet. So ibig sabihin, yung mga hindi naaabot mga kababayan ng internet noon, ngayon naaabot na at nakakabitan na yung kanilang mga tahanan kahit nasa liblib na lugar pa yan o nasa kabundukan pa man. Kaya nga po nakakabilib ngayon eh. Talagang yung pangarap ng presidente na mapalakas ang internet sa bansa, talagang mga kababayan, talagang nangyayari na at nagkakatotoo na. Kasi biruin niya, sabi nga dito, 4 na haligi ng NDCP. Ang plano ay nakabatay sa regulatory reform, universal access, infrastructure investment, at network resilience mga kababayan. So malaking bagay po yan. Yung pinaplanong yan ng ating gobyerno para mapabilis yung internet dito po sa ating bansa. So sabi pa dito, PBBM, hindi patatagalin ang serbisyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinapabilis ang approvals, pinapatibay ang partnership, inuuna ang malalayong lugar at pinoprotektahan ang data. Yan po yung ginagawa ng ating mahal na presidente. Kaya nga kung titingnan nyo talagang si PBBM hindi lang nakapokus sa pangunahing pangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, kung hindi nakapokus din siya sa isa rin sa pangunahing pangailangan ng taong bayan at the same time makakatulong para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. So sabi pa dito, isang makabagong kinabukasan sa mas maayos na internet, mas handa ang kabataan, mas competitive ang mga manggagawa, mas konektado ang mga komunidad, at mas matatag ang bansa mga kababayan. Kaya nga ako sa totoo lang, talagang nakakabilib itong ginagawang ito ng ating pamahalaan. Hindi lang sila nakatutok sa agrikultura, sa pangunahing pangailangan ng taong bayan, kung hindi nakatutok din sila sa kinabukasan ng Pilipinas pagdating po sa ekonomiya. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, bukod pa po sa usaping signal, internet, nakatutok din po ang ating mahal na presidente sa pagbibigay ng sariling lupa at mga pabahay mga kababayan. So sabi po dito, basahin din po natin itong isa po nating nakitang balita galing po sa Palawan. Sabi po dito, may sarili ng lupa ang Palaweños. PBBM expanded, Fourth naghatid ng kasiguraduhan sa tahanan. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinamamahagi ng DHSUD ang Certificates of Entitlement sa mga benepisyaryo sa Nara, Palawan matapos ang mahigit 2 dekada ng paghihintay mga kababayan. 2 dekada, ibig sabihin 20 years naghihintay yung mga Palaweños na magkakaroon ng sariling bahay at lupa. At ngayon sa panahon po ni PBBM, nangyari na po yan. Ano po, so sabi po dito,
Hindi na pangarap lang ang bahay. Expanded 4PH ni PBBM umabot na po or umabot na sa Palawan. May katiyakan na sa lupang tinitirhan ang mga pamilyang Palawenyo bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Sabi pa dito, may dignidad na pamumuhay na tuloy-tuloy. COES ipinagkaloob sa mga Palawenyo sa ilalim ng 4PH. Ayon sa DHSUD, umpisa pa lamang ito ng mas pinalawak na programa sa pabahay na magbibigay benepisyo sa libu-libong pamilyang Pilipino, mga kababayan. So, since umpisa pa lamang po yan, pero marami na ang nakatanggap, mga kababayan, or marami na sa mga Palawenyo ang nakatanggap po ng programang ito ng ating pamahalaan. Sabi nga dito, PBBM delivers housing security. 2,000 pamilyang Palawenyo ang nakatakdang makinabang daw po dyan. Pinalawak ng Administrasyong Marcos ang 4PH upang isama ang pamamahagi ng lupa sa ilalim ng matagal ng Presidential Proclamation, mga kababayan. So bukod pa po dyan, sabi pa dito, mula daw sa kawalan ng kasiguraduhan, may pag-asa na. Expanded 4PH, nagdudulot ng kapanatagan sa Palawan. Ang programa ay hindi lang tungkol sa bahay, kung hindi sa seguridad, dignidad at kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Yan po yung gustong mangyari talaga ng ating mahal na presidente. Kaya nga po yung 20 taon o yung 20 years na paghihintay ay tinapos na po ni PBBM. Dahil nga, sabi dito, PBBM expanded 4PH tupad sa Palawan. Sa wakas, may legal na karapatan na sa lupang tinitirhan ng mga benepisyaryo sa Nara, Palawan, mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga kababayan po natin dyan sa Palawan, meron na po, mga kababayang sariling lupa at bahay dahil nga po dito sa expanded ng 4PH na kung saan ay tinupad ng ating mahal na presidente. So sabi dito, sa wakas may kasiguraduhan na tirahan ng mga pamilya sa Nara, Palawan. Dahil po yan mismo, mga kababayan, sa aktibidades ng ating mahal na presidente. Kaya nga tinapos na niya yung matagal na paghihintay ng mga kababayang Pilipino po natin dyan at yung iba mga kababayang Pilipino po natin dyan na benepisyaryo ay makakatanggap ng bahay at ng sariling bahay at sariling lupa. At yan po ay dahil sa gobyerno ni PBBM. So anyway, mga kababayan, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo po, hindi lang po usaping pangkalusugan, usaping pamimigay ng bahay, usaping signal, o usaping 20 pesos na bigas, yung tinututukan din ng ating pamahalaan. Kung hindi, mga kababayan, yung libreng gamot para po sa mga kababayang Pilipino po natin ay nasa bagong Pilipinas na rin po. So sabi po dito, ito may libreng gamot sa bagong Pilipinas. PBBM, inuuna ang kalusugan ng Pilipino. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na pinapalakas ang serbisyong pangkalusugan para po sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya ngayon, may 21 na importanteng gamot na libre at available sa buong bansa sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap. Sabi pa dito, mga kababayan, ito pa daw. Kapag walang gamot, buhay ang nakataya. Yan yung pananaw ng presidente. Hindi ito dahil sa kakulangan ng malasakit, kung hindi dahil sa lawak ng sistema at dami ng pinaglilingkuran. Maraming Pilipino ang nahihirapang bumili ng gamot dahil sa mataas na presyo, limitadong supply, mabagal na proseso sa lugar, at dahil dyan, talagang pinalawig na ng ating mahal na presidente yung pamimigay ng libreng gamot sa mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito, mabilis na aksyon ni PBBM yakap ng PhilHealth. Layunin nitong siguraduhin na may agarang lunas ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng Yaman ng Kalusugan Program or etong yakap, mga kababayan, na andyan dyan yung 21 essential medicine, libre sa yakap clinics, available nationwide, at para po sa PhilHealth members. Hindi lang para sa PhilHealth members, mga kababayan. Kung hindi, magugulat nga kayo. Yung iba, pagka may like mga anak, di ba? Magpapamember lang sa PhilHealth ngayon. Pagka nanganak kinabukasan, pasok na agad. Diba, mababa na agad yung binabayaran. Yung iba pa nga, wala nang binabayaran. Di po ba, mga kababayan? At yan po ay dahil sa ginagawang hakbang ng ating pamahalaan.
So ngayon, bukod pa po dyan, sabi dito, narito ang ilan sa 21 o sa 21 libreng gamot para sa mga infection, amoxicillin, tama ba? Cepro, Floxacin. Ayan, yan yung isa, ang hirap banggitin. Ano yun? Clarithromycin. Ayan, yan yung mga gamot mga kababayan at para daw po sa puso, amlodipine, losartan, enalapril, tama ba? Enalapril, ayun yung mga gamot para sa diabetes, metformin, at saka yung gliclazide. Yan yung mga gamot na libre mga kababayan at para daw po sa hika at ubo, nandyan yung salbutamol at saka yung fluticasone. Ayan, fluticasone at saka salmeterol. Yan po mga kababayan, yung mga gamot na libre. So ngayon tuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, mabilis na aksyon, tunay na serbisyo, mas malusog na pamilya, mas matatag na komunidad, mas maayos na kinabukasan. Ayan po yung hangarin at gustong mangyari talaga ng ating mahal na presidente. Kaya nga kung makikita nyo, yung mga naghahanap sa akin ng nagawa ng ating mahal na presidente, mga kababayan, ito po yan. Ayan na po. Kapag ka ipinakita ko naman, sasabihin ninyo bayaran. Kapag ka naman mga kababayan, hindi ko ipinakita, sasabihin nyo tamad ang presidente, hindi nagtatrabaho, walang programa, walang naitutulong sa taong bayan. So ngayon, ayan, kahit pag-aksehan natin ng mahabang oras yan, wala akong pakialam. Ang mahalaga lang, maipakita ko po sa inyo yung mga nagagawa at accomplishment ng ating pamahalaan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dyan sa mga topic na yan, sa mga balita na yan, na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan sa mga issue na yan, na hinimay at pinag-usapan po natin.